Gia Morado de Guzman at Fifi Sharma may buwelta laban sa PNBF. President Tony Boy Liao nagalit, ayaw na silang paglaruin. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Sa gitna ng lumalalang pangamba ng mga manlalaro hinggil sa umano'y mga issue sa loob ng Alas Pilipinas, tiniyak ni Tony Boy Liao, President ng Philippine National Volleyball Federation or PNBF, na bukas ang federasyon sa pakikipag-usap at nananatiling handang makinig upang maresolba ang mga suliranin sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Bukas kami anumang oras kung anong nais nilang makipag-usap, pahayag ni Liao. Matapos ibahagi niya na Gia de Guzman at Fifi Sharma kasama ang iba pang manlalaro ng Alas Pilipinas ang kanilang mga hiniing sa social media, kaugnay ng kapakanan ng mga atleta at iba pang usapin. Lumabas ang pahayag na ito kasunod ng mga ulat tungkol sa mga problema sa loob ng national team, kabilang na ang pagkaantala ng allowances. Isa rin sa patuloy na hamon ng pagtutugma ng schedule ng FIVB at Premier Volleyball League na matagal nang sinusubukang ayusin ng liga sa mga nakaraang taon. Dahil dito, nagdulot ito ng pag-aalala sa komunidad ng volleyball sa Pilipinas. Sa sunod-sunod na Instagram stories, binigyan diin ni De Guzman ang kahalagahan ng pangangalaga ng national team para sa susunod na henerasyon. Ayon sa kanya, mahalaga na ang mga atleta ay may ligtas at suportadong kapaligiran kung saan maaari silang umunlad, makipagkompetensya at makatanggap ng sapat na suporta nang hindi kinakailangang mamili sa pagitan ng paglalaro para sa bansa at sa kanilang profesional na karera sa liga. Ipinahayag niya na ang paglilingkod sa bayan ay napakahalaga sa kanya at alam niyang ganoon din ang nararamdaman ng maraming atleta. Ngunit higit pa rito, ito ay isang responsibilidad na dapat pangalagaan at patuloy na paunlarin para sa mga darating pang henerasyon. Samantala, ibinahagi naman ni Sharma na labis siyang nalulungkot sa mga nagaganap na kamakailan at masakit pa para sa kanya na makita na ang tiwala ng koponan ay tila napupunta sa maling mga kamay. Aniya, mahirap patuloy na ibigay ang buong kakayahan at ipaglaban ng isang layunin kung paulit-ulit lamang din hindi naaalagaan ang kapakanan ng mga players. Para kay Liao, mas mainam sana kung direkta na lamang lumapit ang mga manlalaro sa federasyon kaysa idan nito sa social media. Ipinaliwanag niyang handa naman silang makipag-usap at magtakda ng pulong anumang oras. Dagdag pa niya kung nais ng koponan, lalo na bilang kapitan si Gia de Guzman, maaari nilang pangunahan ang pakikipag-usap sa federasyon upang maayos na matalakay ang mga issue. Tungkol naman sa mga hinaing ng mga atleta, sinabi ni Bautista, Executive Director ng PNBF, na masigasig nilang inaasikaso ang mga ito. Ipinaliwanag din niya na ang issue ng antalang allowances na aniya ay bunga ng problemang iniwan ng nakaraang administrasyon. Kabilang dito ang hindi pa kompletong financial statement, mga nawawalang resibo, hindi na liquidate na gastusin, iba't ibang discrepancies at malaking halaga ng utang. Inihalin tulad niya ito sa pagtanggap ng isang bahay na walang laman, walang tubig at walang kuryente. Kaya tila nagsisimula sila sa wala. Dagdag pa niya nang sila'y maupo sa posisyon, wala nang natirang pondo at may mga utang pang kailangang bayaran. Napakarami rin umano nilang natanggap na demand letters na nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa pamunuan. Ibinahagi rin niya na ang financial statement ng 2023 ay hindi pa rin tapos at marami pang dokumento ang kulang o hindi maayos ang pagkakatala. Dahil dito, patuloy nilang inaayos at kinokolekta ang lahat ng kinakailangang dokumento at ebidensya upang maging malinaw ang lahat. Ayon pa kay Bautista, marami silang natuklasang hindi pagkakatugma ng mga record kabilang ang mga pondong inilalaan para sa isang programa ngunit nagamit sa ibang layunin. Aniya, hindi nila nais na maulit ang ganitong sistema ng pag-ikot ng pondo, lalo na't nakakahiya ito sa mga sponsors. Kaya naman tiniyak niya na ang bawat pondong papasok ay gagamitin lamang para sa nakalaan nitong programa at hindi gagalawin para sa ibang bagay. Humingi rin siya ng pangunawa at pasensya mula sa mga manlalaro at taga-suporta habang inaayos nila ang mga problemang ito. Tiniyak niya na ang prioridad ng bagong pamunuan ang kapakanan ng mga atleta at ginagawa nila ang lahat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.
Ibinahagi rin niya na patuloy silang naghahanap ng mga sponsors upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa programa at ang napapanahong pagbibigay ng allowances sa mga manlalaro. Sa kabila ng hamon na iniwan ng nakaraang administrasyon, iginiit ng pamunuan ng PNBF ang kanilang pangako sa transparency, kapakanan ng mga atleta at patuloy na pag-unlad ng volleyball sa bansa. Umasa sila na sa pagpasok ng mas maraming sponsors, mas mabilis nilang matutugunan ang mga suliranin at may bibigay ang nararapat para sa mga manlalaro upang hindi sila madismaya at patuloy na maitaguyod ang kanilang dedikasyon sa sports. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.